Uh, Good evening to everyone. Ayan, ano. Sige. Total, sabi ko nga, bigay lang tayo ng konti. Kasi, ako sabi ko nga wala akong pakialam doon sa away ng sino man. Pero meron kasi ako napanood na isang live pinorward sa akin. Sabi ko sige, bibigay tayo. Sabi ko nga pagbibigyan natin. Ako kaya ko naman tumindig sa sarili kong paa. Ano, sige. Eto, manood ka, Epal M. Sabi ko nga hindi naman ako maatras. Wala akong, sabi ko nga dala ko sarili ko. Hindi ko kailangan magpa-interview kung kani-kanino. Wala akong pakialam sinong kaaway mo. Wala rin akong pakialam doon sa mga nagsasabi na may napala ako nung panahong masagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ako ay magbibigay lang ng short live para makarating sa kanya. Ano, sabi ko nga I'm not afraid on death. Tagal ko nang naririnig yan. At least alam ko sa sarili ko kung ano yung tama. Para sa akin, kagaya ng sinabi ko, walang matinong anak na willing ipahiya ang kanyang magulang para sa kanyang personal na interes. Okay. Sabi ko nga, sa akin, by the way, para sa akin, hanggat maaari, yung pag-iingat ko sa magulang ko, medyo ibinibigay ko yun ng buo. Ano? Kasi mahal na mahal ko yung magulang ko. Isa pa, sa amin, kung bakit ganun yung kalagayan ng aking magulang, sila ay meron namang mga kasugutang maaayos. Ibig sabihin nun, madalas kasi yung aking tatang nagpupunta yun ng bukid. Hindi kasi siya makakilos ng maayos kapag laging basa yung kanyang panjapak. Ayan. Kaya ganun yung aking tatang. Madalas kasi sa amin daanan ng ulan, daanan ng bagyo. Kaya yung klase ng pamumuhay doon, ganun po. Kasi syempre, probinsya ano. Sa akin, sabi ko nga, walang problema sa akin. Walang problema sa akin, hindi ako kilalanin. Sabi ko nga kung pwede nga lang mamili ng apelido, ginawa ko na Kung pwede nga lang magpalit ng pangalan dahil sa kahihiyan na inaabot ko, ginawa ko na. Kaya lang wala ko Yung pong mangusin na minana ko sa aking tatang, yun ho talaga yung pangalang paninindigan ko. Kaya lang po, dahil nga sa iilang tao o isang taong gumagawa ho ng kabalbalan sa buhay, damay ho kahit hindi namin ho kamag-anak. Tama ho ba? Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni Epal M. Epal M, makinig ka. Sige, uumpisa, iisa lang ako, hahapyaw lang ako. Hahapyaw lang ako. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Ulitin ko. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuhanan lang ng caregiver, paralisado, bedridden,
At least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid. Kasi, sabi ko nga, yung dala kong apelido, na minsan mong ginamit, naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni FLM o basher mo, FLM, wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulugulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng kayabangan. Wala akong problema doon. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, o sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Ganun ko kamahal yung magulang ko kahit hindi ako binigyan ng importansya bilang ako. Okay lang yun. Ayan Isan ko na Doon sa sinasabi ho ni FLM na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Siya ho ay malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga bisig, sa kanyang mga paa. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Aliwanag yun. Pero dahil sa kahambugan ni FLM, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko, 2,400 ang sweldo araw-araw, isa hong kasinungalingan yun. Ako ho magsasabi, isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2,400 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Isa yun. FLM, makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ayos? Mahaba ang pasensya ko kasi may iniisip akong mga taong ayoko nasasaktan. Pero dahil sa sinimulan mo, sige, walang problema kahit saan tayo umabot. Handa ako dyan. Kasi sabi ko nga, tinatanggap ko lahat ng batikos ng maraming tao. Tinatanggap ko lahat ng kahihiyan hanggat kaya ko pang manahimik. Pero sabi mo nga, hindi mo ako kinikilalang kapatid, okay lang yun. Walang problema doon. Mas masaya nga yung buhay ko na noon. Kasi naging independent naman ako Kaso, dahil nga doon sa kaganapan, kahit yung sarili kong ministry na damay, nasira dahil saan? Dahil sa'yo. Palang yan ayan. Kaya maliwanag yung sinabi ko. Walang caregiver ang nanang ko dahil ang nanang ko malakas pa. Ang nanang ko maayos pa ho. At kahit ganun pa man na dumadaan sa mga karamdaman, nagagawan ho namin ng solusyon. Namin. Sinong namin? Yung ilan ko lang pong mga kapatid na kasama ko. Pangalawa, yung sinasabi mong nagpapadala, yung principal, sinungalingan. Sabi ko sa'yo, wala akong katotohanan na yung kapatid kong principal nagpapadala. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Dalawa na
Sabi ko nga, hahapyaw ako ng konti. Sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away for the sake of popularity. Hindi ako makikipag-away sa'yo for the sake of earning. Wala akong pake dahil kaya kong magtrabaho. Dahil noon pa, nagsusumikap na ako sa sarili ko na hindi dumepende sa makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Ayan ha. Pangalawa yon. Buwan-buwan nagpapadala yung principal. Sorry. Yun to. Dalawa lang muna. Hahapyawan ko lang muna. Kasi sabi ko nga total. Kasi sabi mo nga, di mo ko kinikilala, wala kang kapatid, okay lang yun. Mas mainam sa akin ang walang kapatid na epal-M. Ito to. Alam mo, eto ba? Alam niyo yung sinasabi ninyo na nanghihingi ako kay Nanay Susan Broiler? Lilinawin ko. During their time, when epal-M is in jail, I want to help. Gusto ko tumulong. Gumawa ako ng paraan kung papaano ako makakatulong sa alam ko. Kasi kahit papaano, nakita ko yung maganda. At ako ay kinausap ng mga ilang mga supporters niya before. Isa na doon si Nanay Susan Broiler. I've talked. Ayan, at least sinisimulan ko. Nakipag-usap ako. Inopen ko yung heart ko how to help FLM in my way. In my way. Inaako ko po. Ayan. During their time, si Nanay Susan Broiler ay nag-commit, nagsabi dahil ganun niya sinusuportahan noon ang isang epal-M. Ang sabi niya, susuporta ako hanggang kaya ko. Uulitin ko, I'm not asking for my personal need. I would talk to the people because I want to do something to help. Maliwanag po yun. Ayan. So, kaya sinasabi ko, I know Nanay Susan Broiler, I meet Nanay Susan Broiler personally, and I have the full conversation, black and white, since in the beginning. Kaya doon sa mga nagsasabi na humihingi ako for my sake, no. At least, sinasabi ko po sa inyo. Kaya, sa akin, wala akong itinago ever since. Kaya doon sa mga nagsasabi, nanghingi ka daw, nanghingi ako ng tulong for the sake na akala ko tama yung sinusuportahan ko. Mali. So, kaya sabi ko doon sa mga taong nalapitan ko, pasensya na po kayo. Nagkamali din ako. Pasensya na po kayo, nagkamali din ako Kumbaga, ganun talaga. Hindi naman po ako perfecto. Hindi ako nagla-live para ako ay kampihanin naman din. Hindi ako nagla-live para ma-divert yung attention ng ibang tao sa akin para suportahan nila ako. Hindi po. Kahit walang magsuporta sa akin, okay lang. Kahit mas maraming magalit sa akin, okay lang. Ako ay tumitindig ngayon for my sake. Dahil ayoko lang higit na napapahiya at nalulugmo sa kahihiyan ng aking magulang. Pero ganun talaga, nandun na Pero yun lang ang pakiusap ko. Lalo na dito, kila Makagago. Yung bahay na pinuntahan ni FLM, pinaghirapan ko po yun. Pinaghirapan ko po iyon dahil gusto kong malagay sa tahimik yung nanay ko. Kaya nga wala po kaming kapitbahay
Kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto namin ng tahimik na buhay. Kaya sana, wag naman ho sana. Diba? Sabi ko nga, kung galit ho kayo kay FLM, sige ho, wala akong problema. Sige lang po. Ang pinakikiusap ko lang, wag na ho sanang naibabalandara ho yung kalagayan ng aking magulang doon. Unang-una, lilinawin ko po, ang buhay po namin ay simple. Kaya hindi po sa amin, kapag umuwi po ako o umuwi kami, hindi ho kami nakakapagsuot ng maayos dahil nga po sa panahon ng tag-ulan, sobrang dulas ho ng mga daanan. At sa panahon naman po na kami ay magtatrabaho sa bukid, hindi ho ganun kaganda sa pakiramdam na may suot kang pangyapak dahil nga po pagdadaan ka sa batis, nababasa. Ganun po. Kaya pakiusap ko lang. Yun lang po ang pakiusap ko. Ako sinasabi ko na, no? Kaya una, sinabi ko na dalawa lang muna, hahapyaw lang ako, no? Wala ho akong problema. Di ko ho kailangan ng simpatsya ni naman. At doon po sa mga nagko-comment na magpa-interview ka kay MG, hindi ho. Ako sinasabi ko lang ito kasi total, kaya sinabi ko naman. Sampulan niya ako, di ba? Okay. Una, binabasag ko lang ho yung katotohanan, yung trip. Wala hong caregiver ang nanang ko dahil malakas pa yung nanang ko. Hindi ho kailangan ng caregiver ng taong malakas pa at kaya pa. No? Ganun lang ho kasimple yun. Wala ho akong pakialam kung marami ho siyang posting na bili, wala ho ako doon. Ang sa akin ho, yung kung saan ang napag-iingatan ko yung buhay ng aking nananahimik na magulang, wala akong problema sa akin. Yun lang ho sa akin. Kasi sabi ko nga ho, never ko hong dinala ang aking nanang sa kahihiyan. O ang aking tatang sa kahihiyan. Kaya't sinisikap ko ho, at sinisikap po naming mga nakababata ho, nakakabata kong kapatid, na ibigay ho ang maayos. Maayos naman po ang buhay ng magulang ko, to be honest. Maayos po sila. Sinisikap po namin na lahat po, yung sinasabi niyang anak niyang nasa Australia nagpapadala buwan-buwan, totoo po yun. Ayan ha. Totoo po yun, na may anak po siyang nasa Australia, nagpapadala ng ganong amount buwan-buwan. Totoo po yun. Pero yung nagpapadala ho siya ng principal, hindi ho totoo yun. Yung may caregiver ho na ang nanang ko at sumasahod ng 2,500 o 2,400 a month, di totoo yun. Oh. Kaya ako, wala akong nag-uudyok. May sarili ho akong buhay, at may sarili ho akong mundo, at may sarili po akong isip na nagpapasya ng mga bagay na ito. I know the consequences of what I did. Etong sinabi ko na to, alam ko lagi ito makikita sa social media. Pero bilang tao, at dun sa mga nagsasabi ho, pastor ka pa naman, uulitin ko ho, ho, pastor nga ho ako. Pero tao din po ako na may mga bagay ho na kailangan ho tindigan. Hindi ho porke pastor ako, kapag ho ba sinaktan ako ay okay lang ho. Pag ho ba minura ako ay dapat hindi ka gaganti, hindi ka magsasalita. Pag ho ba inalipusta ka, dapat aalipustahin ka kasi pastor ka. Teka lang ho, hindi po ako impokrito. I'm not live into a fake and righteous of saying na okay lang yan, hindi po. Kaya ganun lang kasimple. Kaya at kung mapapanood mo to, FLM, dalawa pa lang to. Sabi ko nga I'm not afraid on what I am doing even if I die. No? So, at least, sabi ko nga, umpisahan mo. Sigurado ka. Ayan na, dalawa. Ako pa talaga ang pinatawad po sige, sabahin ko lang to pinatawad talaga ako ni FLM. Hello. Anyway,
Ito lang, ako pa yung magpapagas lang ng ano, kasi, yan. Wala problema. Kahit pa sabihin mo, Tonyo, na pastor na basura, wala ho akong problema. Sabi ko nga, kung ako ang sasabihin mo, okay lang. Sabi ko nga, ang gusto ko lang, yung mabigyan ng katahimikan yung magulang ko. Yun. Yun. Binigyan ko ng, gusto ko lang mabigyan ng katahimikan, yung magulang ko, wala na akong hangad. Ano? Wala akong problema doon. Wala akong problema doon. Sabi ko nga po, sabihin niyo po ang lahat ng gusto niyo sabihin sa akin, okay lang. Alam niyo ho, sabi ko nga, hahapyaw lang ako. Ano? Hello Gladys, ayan ano. Okay lang, sabi ko nga okay lang na hindi nga ako kilalanin, wala akong problema. Napapagas ako kaso nga lang mahal Okay lang yan. Katrabaho naman ako. Okay lang, sabi ko nga kung po pwede nga lang hong pumili ng kapatid diba? Wala pa ako dyan sa tackle na yan. Kasi ako, ang sinasabi ko lang, una dun muna tayo. Di ko nga alam ba't pumunta siya dun Kasi una, hindi naman ako umuwi sa amin. Kasi may sarili akong buhay. May sarili akong buhay na kailangan pong harapin at tayuan. Kaya po ako, matagal po ako, since I was 12 years old, wala na po ako sa poder ng aking magulang. Kaya kung tatanungin niyo po ako, nabubuhay po ako mag-isa na malayo po sa piling po nila. Kaya lang, kahit po malayo ako sa poder ng aking magulang, ay katabi lang muna tayo kasi nagla-live ako Para lang baka mamaya makasuhan pa ako ng LTO. Makasuhan pa ako ng LTO na nagla-live ako ano muna tayo. Ayan. Kasi sabi ko nga saglit lang ako magla-live ano. Nandun na Uulitin ko kaya pinapaliwanag ko. Ang buhay po namin sa probinsya, hindi ho mauunawaan ng karamihan. Pero maiintindihan po ito ng mga magsasaka o ng may mga sinasaka. Kami ho ay kami hong mga anak na, o sabihin natin hindi na ako anak na in-acknowledge. Yung mga kapatid ko po na sumunod sa akin, sinikap po namin maibigay sa magulang namin yung maayos na pamumuhay. Meron po silang magagandang mga gamit. Meron po silang maayos na mga kasuotan pangyapak. Kaya lang po, sa tuwing pupunta ho ang aking tatang sa kabukiran para ho tingnan ho yung aming mga pananim, hindi ho siya komportableng nakapangyapak kasi nga ho pagbasa o mabasa, pag dumaan sa batis, madulas po. Ayan. Pangalawa, kung bakit ho ganun ang estado ng aming pamamahay, daanan po ng bagyo, kaya hindi ka ho pwedeng makapagpatayo ng matataas na bahay o malaking bahay dahil nga po nasisira, dahil malakas po yung bagyo na dumarating sa amin, kaya hindi po tumatagal. Ano? So, pangalawa. Pangatlo, mas pinipili po namin ang manirahan sa lugar na yun dahil tahimik. Ayan, at least sinabi ko na po sa inyo. Hindi ko kailangan magpa-interview, sabi ko nga sa inyo. Salamat Gladys, ganito yan. Sabi ko nga, hayaan nyo, darating tayo dyan. Ako naman, sinabi ko naman kanina, abangan ni FLM yung aking live. Magsisimula ako. Diba?
Teka lang. Lilinawin ko lang to. Buti pa nga, sabi niya, si Epal M. Binisita si Nanang, tatang niya, nagbigay ng malaking ayuda. Ganito yan. Si Epal M, mayabang sa ibang tao. Ayan. Si Epal M, mayabang sa ibang tao, kaya niya ibigay lahat. Pero sa pamilya, malabo pa ho sa sabaw ng pusit yan. Ayan ha. Ganun ho katotoo yun. Andun pa lang ako. Kaya kung sinasabi ninyo na pumunta siya doon para magbigay, hindi ho siya nagbigay para sa amin. Siya ho ay nagbibigay ho para sa mga ibang tao. Ganun ho katotoo yun. Kaya ako, masasabi ko, never pa ho akong tumanggap ho sa kanya at never ho ako nanghingi sa kanya. Ganun lang po kasimple yan. Okay? So, sabi ko, dalawa lang. Ito. Kaya lilinawin ko lang. Doon sa caregiver issue. Di ho totoo yun. Doon ho sa anak ho niyang principal daw na nagpapadala kuno sa kapatid niya na principal, mas lalo pa hong malabo sa sabaw ng pusit yun. Pero yung bunso po, yung nasa Australia, yun totoo yun. Nagpapadala po yun. Hindi po sumablay yun kasi ganun po nun kamahal ang nanang nila. Sabihin na natin, hindi ako kinilala, wala po problema doon. Okay na yun. Yung nanang namin, ayan, nanang na rin ako. Binigay po namin ang lahat. Ganun lang kasimple yun. Kasi, uulitin ko, kaya pa ho ng nanang kong tumayo. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At nagpapasalamat ako doon sa aking kapatid na isa na sumunod sa akin. Siya po ang kasama ng aking magulang. Siya po ang tumitingin at nagbabantay. Ito pong sasakyan ko, hindi po to galing kay Epal M. Ito po ay pinaghirapan ko po. Ito ho ay aking pinaghirapan. Ito po ay akin pong pinagpapagalan. At ni singkong bulag, wala hong ambag si Epal M sa meron ako. Lahat po ng meron ako, pinaghirapan ko po ng dugo at pawis sa marangal na trabaho. Yun po yung totoo. Kaya kung tatanungin niyo po ako sa mga sasakyang ginagamit ko, ito po ay aking pinagpapaguran. Ito po ay hulugan. Ayan na, hulugan. Maliwanag po yun. Ayan. Teka lang po, usad ko lang kasi naka-live ako eh. Eto, nakapark na nga ako dito. At least nagiging maayos to. Kasi baka masita po ako ng LTO kaya nagpa-park ako. Kasi ayoko mag-drive ng nagbibideo ng nagda-drive. Bawal po yun. Kasi meron po yung kaso na Republic of Act, bla bla bla. Sa tawag ito, anti-driving, anti-distract, meron tawag din eh. Anti-distracting driving, ADA. Ayan. At least, mahirap kayo magka-lisensya. At least, may lisensya ako. At yung lisensya ko, professional. So, at least, dalawa lang ulitin ko lang ulit. Doon lang muna ako sa dalawa. Wala pong caregiver ang nanang ko. Dahil malakas pa ho ang nanang ko. Katatapos lang po niyang magpagamot sa kanyang karamdaman, siya po ay nandito noon sa akin. Siya po ay nagbakasyon sa akin.
Pero nung panahong may sakit po siya, nasan si Epal M? Yan na, at least dyan pa lang. Pangalawa, uulitin ko ulit. Pinagsusumikapan namin, pero hindi siya kasama. O yung sinasabi niyang principal. Oh. Sinisikap namin maibigay sa magulang namin lahat nung marangiyang kailangan niya kahit meron na sila sa paraang alam namin. O at least, yan pa lang. Kasi, salamat naman at hindi niya ako kinilala. Okay lang yun. Congrats. At least, sabi ko nga, pahapyaw lang. See you. Kasi kailangan ko na mag-drive. Kasi po, ako po'y magtatrabaho muna. Dahil, wala po akong ibang po pwedeng asahan kundi ang aking sarili. At hindi po ako aasa sa ano man at sa sino pa man. Yun po yung totoo. Kaya, congrats, Mr. Epal M. God bless. Ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer.